Magkakausap natin DOH spokesperson Undersecretary Albert Domingo. Magandang tanghali po sa inyo, Yusek. Salamat po sa oras. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali din sa lahat ng mga kapatid na nakikinig at nanonood. Unahin ko na, Yusek, itong ang kumalat yung fake news dito sa umano'y Cicada variant ng COVID-19 nitong Holy Week. Maaari po ba ninyong linawin kung ano ang tunay na sitwasyon ng variant na ito dito sa Pilipinas? Yes, Cheryl, diretsuhin ko na po, walang magiging lockdown sa April 10 dahil sa COVID-19 na ano man yung variant na tinatawag, Cicada BA 3.2. Yan pong anunsyong yan ay hindi po nanggaling sa amin. Dinisclaimer po namin kagad, itinatwa namin yan sa aming official Facebook page, yun pong Department of Health Philippines na merong blue check na verified sa Facebook. Yun pong tatlong page kasi na yun, ang maling-mali dito, Cheryl, ay talagang tinadyabang manakot. Ginamit ang logo ng DOH kahit hindi naman nila hawak ang datos ng DOH. At anong sinasabi ng datos natin? Sa taong ito, kung tutusin nga, mas mababa ng 60%, 60%, yung naitala na bilang ng COVID. Nakapagtala tayo ng 350 simula January 4 hanggang March 21, 2026, kumpara sa 865 noong 2025. So, mas mababa na nga yung bilang and categorically, Cheryl, wala kaming nadedetect na BA 3.2. Yun po yung scientific name ng Cicada. At kahit madetect man po namin yan, WHO na yung nagsabi at kami na rin po ang nagsasabi, hindi po yan cause for concern dahil wala pong pinagkaiba yung mga sintomas at yung mga characteristics ng virus na yun. So, eto po. So far, what do we know about this variant? Hindi alarming. Ang COVID-19 po kasi, ang buong pangalan, coronavirus. Yun yung pinaka pangalan or yung SARS-CoV-2. Yan yung official scientific name. Yung pamilyang po yan ng mga viruses, coronavirus, talaga pong nag-mutate yan. Pag sinabi natin yung termino na mutate, huwag nating iisipin yung mutant ninja turtles. Bakit ko sinabi yon? Kasi yun yung pinaka-common na naaalala, lalo na ng mga millennials tulad ko. Hindi po ganon ang ibig sabihin sa science ng mutation. Ibig sabihin po, nagkakaroon ng maliliit na pagbabago dun sa kanilang genetic code at hindi po automatic na nagkakaroon ng delikado. Nalalaman po ng mga siyentipiko at malalaman ng DOH kung meron pong delikado at kami ang unang magsasabi kung delikado. Hindi po delikado ang BA 3.2. Pero kahit hindi po delikado itong Cicada variant, ay minomonitor pa rin ba natin kung may nakapasok or may makapasok na ganito pong kaso sa ating bansa? Yes, Cheryl, kasama yan sa tungkulin at sa gawain ng Department of Health. Nakamonitor po tayo sa lahat ng posibleng variants ng ating COVID-19. At if I may add, hindi lang COVID-19. Kasama ho sa trabaho ng mga doktor ng Department of Health, lahat ng posibleng panggalingan ng sakit ng tao na makakaapekto sa atin, binabantayan po natin yan. Kahit nakatulog ho tayo, tuloy-tuloy po ang ating quarantine, ang ating mga virology laboratory sa RITM at iba pong lugar, huwag po tayong mag-alala. Dito na tayo mag-focus sa Yusek muna, dito sa kailangan nating paghandaan dahil napakainit na ng panahon, summer na talaga. Yes. Sabi nga po ng DOH, dyan sa DOH ay ito yung mas dapat muna nating bantayan, itong sakit na ito, dulot ng mainit na panahon. Ano-ano ba yung mga sakit na ito? Paalalahanan po natin ang ating mga kababayan. Yes, tama yan, Cheryl. Hindi po kami magsasawa sa papaalala na pag ganito na ho at tag-init na, ay talagang tumataas yung tinatawag na heat index, yung damang init. Lahat po ng mga forecaster ngayon sa lahat ng mga networks, yan ang sinasabi. Ano ba ang heat index? Kapag sinabi po na yung caution, danger, extreme danger, yung di ako nagkakamali, yung yellow, orange, saka yung red, mag-iingat po tayo. At madali naman po mag-ingat. Uminom po ng maraming tubig, 8 to 10 glasses of water per day. Tatanungin niyo lang po yung doktor niyo kung kayo ay nag-dialysis kasi baka mas mababa po yung bilang ng baso. Pero importante rin po na tayo ay umiiwas kung kaya sa sikat ng araw mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon at magsuot tayo ng light colored and loose clothes para hindi tayo naiinitan.
Mhm. Ano po ba yung kadalasang sakit, mga sakit, Yusek, na na kumakalat or mas maraming kaso during this time of the year, 'pag mainit ang panahon? Opo, maliban po doon sa ating heat-related illness, yung mga heat stroke na nasabi ko na, papasadahan ko rin ng mabilis no pagkakataon na natin 'to. Itong yung panahon na dumadami yung sore eyes, marami na sa sunburn at meron rin pong food poisoning. Isa-isahin ko mabilis. Yung sore eyes, hindi po nakukuha yan sa titigan. Nakukuha po yan sa contact. Ibig sabihin, pag nagkahawakan po at humawak kuyari yung pasyenteng may sore eyes, humawak siya sa ibang bagay na siya rin namang hinawakan ng ibang tao, lumilipat yon. Maghugas po ng kamay, may iwasan po yan. Ikalawa, yung sunburn. Yun pong lapnos sa balat dahil sa sikat ng araw. Meron po tayong mga lotions at mga sunblocks na hanapin po natin magic number, Sun Protection Factor 30. At least po. Actually, di nyo na kailangan lumampas kasi nakakaprotekta na po yun. Siguraduhin lang na kung naliligo at pinapawisan, every 2 hours pinapalitan. And then finally, Cheryl, yung ating food poisoning. Dapat po ang pagkain ngayon, mas mabantayan natin. Pag nag-iba yung amoy, wag natin nahayaang nakabilad yung pagkain na more than 2 hours. Dapat kinakain kagad or kung hindi kakainin agad, nire-ref. Tapos iwasan muna natin yung mga masarsa at makrema dahil yun yung mga madaling mapanis. But so far po ba, Yusek, may mga naitala na po tayo ng pagtaas ng kaso dun sa mga nasabi po ninyong sakit ngayong tag-init? Wala pa naman ho tayong naitatala na heat stroke, awa ng Diyos. Kasi yung heat stroke, malala po yan, mga nawawalan ng malay, masyadong mataas at temperatura. Wala pa naman po. Tapos yung mga ibang nabanggit ko rin naman po, wala ho tayong kakaibang nakikita. Bukod po sa mga sakit sa tag-init, Yusek, binabantayan din ng DOH ang paggalaw ng presyo ng gamot dahil na rin sa tensyon sa Middle East. May mga na-monitor na ho ba kayong pagtaas ng presyo? Wala pa ho tayong nakikitang mga pagtaas ng presyo, ngunit patuloy po ang ating coordination. In fact, as we speak or in a few minutes, magsisimula po yung meeting namin na titignan namin kung paano nagmo-monitor. Ang isa sa mga panukala namin, magkakaroon kami ng tinatawag na mystery shopper. Ano yung mystery shopper? Hindi ko magpapakilala yung DOH. Meron nilang pong pupunta sa mga butika at hindi ko sila magpapakilala, hindi iba itsura nila. Bibili ko sila ng gamot, titignan nila yung resibo at i-report sa amin para malalaman namin kung nagtataas o hindi ang mga butika ng kanilang mga presyo ng mga essential medicines. Ano na rin ho, nakikipag-usap din ho ba tayo or may ongoing talks? Kasi may lumabas din po na report sa mga private hospitals, I think, na sinasabing sa kanilang pagtatansya ay pwedeng tumaas yung services sa mga ospital at yun nga po, mga medical supplies as well dahil pa rin dito sa tensyon sa Middle East. Ang tanong nga namin doon, Cheryl, is paano nila na-compute yung sinasabi nilang pagtaas kung hindi naman pinapakita sa publiko ang kanilang itemized na costing? Ano yung ibig sabihin nun? Yan yung sinasabing unbundling. Alam niyo po, ang ating kuryente, lalo na kung sa Meralco ka, by law, nakasulat dun sa bill ng Meralco, magkano ang generation charge, magkano ang transmission charge, magkano ang environmental fee, etc. etc. So dapat dun rin sa ating mga room rate ng mga ospital, bago nila itaas yung mga rate nila, lagyan nila magkano dun sa room rate ang napupunta sa kuryente, sa tubig, sa pasweldo sa nurse. Sana tumataas yung sweldo ng mga nurse. Kung hindi naman yun yung tumataas, iba, tignan natin. Kasi malalaman natin kung talaga bang langis ang dahilan ng pagtaas o tila sumasabay lang sa pagtaas ng ibang produkto. Hindi ko sinasabi ang lahat. At sa DOH hospitals, hindi kami magtataas. Yung pong sa mga private hospitals, may power po ba ang DOH or ito po ay talks lang at pakiusapan na bakit naman ganun kung sakali man nga pong magtaas sila? Wala pong mandato ang DOH na magtalaga ng presyo ng mga serbisyo. Ngunit, Cheryl, may kapangyarihan ng DOH na sa karamihan ng ospital nito na 82, yung ating mga DOH hospitals nationwide, kasama niya yung mga GOCC. Pag sinabi namin at sasabihin ko uli ngayon, hindi kami magtataas ng presyo, mahiya naman yung mga balak magtaas ng presyo kung kaya ng DOH hindi magtaas. Of course, alam po namin na iba ang sitwasyon ng private hospital, kaya tinitingnan rin po ng PhilHealth
kung kailangan na may kaakibat na pagtaas dun sa mga benepisyo. Kasi yan po ang sasalo. Naintindihan namin ang operational concerns. Ang importante lang, ibabalik ko sa usapin, magkakaroon tayo ng unbundling. Tignan natin kung magkano yung kita at hindi kita ng bawat ospital. May monitoring din po ba kayo, Yusek, doon sa supply ng ating mga gamot? Dahil nga dito sa tension sa Middle East, ang takot ng ilan ay baka magkaroon ng shortage. Hindi po tayo magkakaroon ng shortage. Yung tinatawag natin na API, yung active pharmaceutical ingredient, ay hindi po dumadaan sa Strait of Hormuz. Kung di ako nagkakamali, may 3 malalaking bansang pinanggagalingan, Estados Unidos, Germany, tsaka India. Mga 3 bansa na may ruta, pag tinignan niyo po yung inyong mapa, na hindi dumadaan sa Strait of Hormuz. Mas concerned po kami, dun sa napag-usapan na natin, yung presyo. Kasi pag tumaas ang presyo ng langis dahil nga sa nagkakaroon tayo ng problema, buti nila pinapadaan na yung mga Philippine flag na mga tanker, no? Doon lang tayo nagkakaproblema kasi domino effect. Lahat naman ng presyo apektado. Panghuli na lamang po, Yusek, paalala, mensahe sa publiko sa gitna nga nitong issue sa fake news dahil sa Cicada variant at yung posibleng pagkalat ng mga sakit na may kinalaman po sa panahon ng tag-init. Nako, Cheryl, kung ako ipapayagang humiram ng kataga yung ginamit ng ating butihing Pangulo. At ito rin yung sasabihin namin sa mga nagpapakalat ng fake news. Mahiya naman kayo. Binibigyan nyo pa ng dagdag na isipin ang mga tao na tayo nga po ay naghahanda, no? Bikis-bikis para hindi tayo masyado maapektuhan ng krisis dun sa langis. Tapos ito pa, nagdadagdag pa tayo, wala naman ho talagang dapat ikabahala. Sa lahat po ng mga nakikinig, nanonood, laging manood, makinig dito sa One Balita, sa lahat ng mga mainstream media para sigurado tayo at i-check natin. Huwag tayong basta-basta forward na nakikita natin sa social media. Marami pong salamat for making time, Undersecretary Albert Domingo ng DOH.